keep praising Him until you hear the victory sound. Lord Jesus, we praise you so much. Just keep praising Him. No, it's easy to praise and to worship our God when everything went well along your way. No, ang dali mag-worship, ang dali mag-praise kung lahat ay umaayon sa gusto nating mangyari. But it is not easy to praise and worship God in times of our troubles. Hindi madali ang magsabi na, Lord, you are really with me. Kung sa moment na yan, ikaw ay gumagapang sa paglilingkod mo sa Diyos. But do not forget and always remember until we hear that victory sound, we just keep on praising Him. Hallelujah. Because that victory, Lord Jesus, we praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. That victory sound, we praise you. Hallelujah. Thank you so much, Jesus. Hallelujah. And we are just waiting. The final victory sound when the trumpet shall sound. And we shall all be changed. We shall all be like Him. And together we will be with the clouds with Him. And that is the day that we are waiting for. But now we must keep on praising and worshiping our God. Thank you, Jesus. You may be seated. Thank you, Lord, for sending us visitors. Na sila ay binigyan mo ng Holy Ghost. Visitors invited by Brother Kurt. Sipag na si Brother Kurt mag-invite. Si Jeremiah Ancojas, tsaka si Jacob Bagason, parehong 9 years old. Pareho silang naka-receive ng Holy Ghost. Thank you, Jesus. Walain mo, na rin, nag-outreach na rin si Brother Kurt. Tapos, we welcome also si Sister Linda at saka si Sister Nika Grande. Si Sister Linda Obiasada ito. Saan si Sister Linda? Yan, Sister Linda. So again, welcome, Sister. Ngayon, pang matagalan mo na rito. Tapos si Baby Olive. At thank you, Jesus. Tsaka si Sister Rosenda Mag-aso. And also si Sister Ezra. Thank you, Lord, for the healing and sa patuloy na pag-alalay mo sa kanila. So again, yung dandahan lang muna tayo, hanggang ganun lang muna tayo sa kasi masyado pang fragile yung bata. Ano pa yan siya sa mga virus, bacteria lahat. So kalma lang muna tayo. And so we stand for a while, and before I preach, let us pray for the father of Sister Mitch today. Kasi nasa hospital. Last Friday, dinala na yun sa hospital kasi na food poison sa Saudi. Tapos, binigyan ng gamot. Saturday, bumalik kasi umihi ng dugo. Sister Mitch. So, may mga pain din na nararamdaman. Hindi pa nila alam kung ano yung pinakasakit talaga. Of course, sila nag-aalala. At kasi may sakit din sa puso yan, Sister Mitch, But sabi nga ni Jesus, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. So Lord, before we preach, before we hear the word of God, we deliver to you kahit sa malayong lugar si Michael Marcelo, yung papa ni Sister Mitch. Lord, wala kaming magagawa, but our prayers and your answer, Jesus, ay napakalaking bagay. It's so powerful. And Lord, we always believe in your name na kahit yung kamag-anak namin wala sa church, patuloy na sila ay proteksyonan mo, inaalalayan mo sila, ginagabayan mo sila. You also heal them, Lord Jesus. Lord, we are so thankful that we have your name. And this morning, Lord, you touch his whole body, Lord Jesus. At yung mga gamot ay mag-effect ng maayos at bumalik sa maganda yung kanyang pakiramdam, Lord Jesus. And we believe it, Lord, na kayo po ay may magagawa, Lord Jesus. We bring this before you in Jesus' name with all humility. Lord, again, we believe in your name. It shall be done. In Jesus' name, amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord. May be seated. Kasi ang plano ng Papa ni Sister Mitch,
next year, no, uuwi na yun at mag for good na dito. No, so sige lang, Sir Mitch, no, ganun talaga. But let not your heart be troubled. No, kapit lang tayo sa salita ng Diyos. No, 1 Samuel chapter 13. 8:44. 10:44. No, parang sa klase pa lang ni Esther Kate pala yun. 1 Samuel chapter 13. Verse 1. Saul reigned 1 year, and when he had reigned 2 years over Israel, Saul chose him 3,000 men of Israel. No, namili si Saul ng mga tauhan niya, mga kalalakihan, 3,000 men of Israel. Whereof 2,000 were with Saul in Michmash and in Mount Bethel, and 1,000 were with Jonathan, the oldest son of King Saul, in Gibeah of Benjamin. And the rest of the people he sent every man to his tent. No, ito na yung sinasabi ng Diyos dyan sa umpisa pa lang, na pag kayo nagkaroon ng hari, ang isa sa gagawin niya ay kukunin ang inyong mga anak na lalaki at gagawin niyang mga tauhan para makikipaglaban. No, isa ito sa mga bagay na ito. So this time si Saul, for 2 years, umpisa, he was a good king, but the rest, 38 years, wala siyang ginawa kung hindi gumawa ng mga wickedness, especially kung paano niya habulin si David, no, dahil siya ay insecure na baka kunin ni David yung kanyang trono. No, pag ang tao insecure, ang kanyang utak ay hindi kalmado. No, lahat ng negative pwedeng pumasok, baka ganito, baka ganyan. No, ano niyan? No, ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng anointing para siya maging hari ng Israel, pagpapakita na siya ay walang tiwala sa Diyos. No. So we pray for a while, Lord. Again, we are so thankful for the healing, for your provisions, for being with us. Lord, sa lahat ng mga needs namin na ginagawan mo palagi ng paraan. Lord, we are so thankful, Lord Jesus, your guidance, your protection, lahat ng mga alalahanin namin all throughout this week. Thank you, Lord, sa pagtulong mo na ito ay mga nagawa ng paraan na ayos. Lord, we cannot do this alone, but Lord, we love you. We thank you and for allowing us to be in this place again to worship and to praise your name. And always, Lord, anoint your word, Lord Jesus, na kung anuman ang mga needs namin, anuman ang mga hinaing namin, mga questions, ay masagot sa pamamagitan ng iyong mga salita, Lord Jesus. Lord, again, we love you in Jesus' name. Amen. So, ang ginawa ni Saul, 3,000 men, pinili niya ito, 2,000 kanya, ang 1,000 kay Jonathan. No, kasi makikipagbakbakan sila rito, no, makikipagyera, no. And the rest of the people, he sent every man to his tent. Tapos yung mga natira, yung kanyang mga personal na mga bodyguards, mga alalay, ay sabi niya, balik muna kayo sa inyong kanya-kanyang mga tent. And verse 3, and Jonathan smote the garrisons of the Philistines that was in Geba, and the Philistines heard of it. No, narinig yan ng mga Philistines. And Saul blew the trumpet throughout all the land, saying, let the Hebrews hear. And all Israel heard say that Saul had smitten a garrison of the Philistines, and that Israel also had an abomination with the Philistines. No, kinakasuklaman talaga nitong mga Philistine din, ang mga Israelites. And the people were called together after Saul to Gilgal. No, grabe, ano? Ang bumanat, ang umatake si Jonathan,
Pero si Saul, kukunin niya yung honor na makilala at makita ng buong Israel na siya ang may gawa noon. Verse 5, and the Philistines gathered themselves together to fight with Israel, 30,000 chariots and 6,000 horsemen. Sa gera, pag napakarami mong mga chariots, para kang maraming mga war tanks. No, ang dami mong mga tangke. No, so just imagine 3,000 men of Saul versus 30,000 chariots. Dito pa lang 30,000 na. No, mga chariots pa. Pag marami kang chariots, talagang isa sa pinaka-asset mo pagdating sa bakbakan na parang nakikita mo na panalo kayo. And 6,000 horsemen. No, imaginein mo 'yon. May 6,000 pang mga horsemen, mga nakakabayo, no, mga ngabayo, no, 6,000 and the people as the sand which is on the seashore in multitude. So kasi ganun dati ang awayan. Paramihan ng tao, hindi kagaya sa time natin, kahit wala kang makitang tao, nagliliparan yung mga missile, mga rockets, kung saan-saan, hindi mo makikita kung saan nanggagaling yung bala. Pero sa time nila, paramihan talaga ng tao yon. No, so 30,000 chariots, 6,000 horsemen, no, parang na-imagine na natin. Tapos sa mga nakakabayo, hindi pa mabilang na kasing dami ng mga buhangin sa karagatan, sa dalampasigan, yung dami ng tao na mga naglalakad lang. Pero lahat yan may mga sword. Samantalang itong mga Israelites, kung mababasa natin yan before this chapter, ito ang mga panahon na ang Israelites, wala silang tagagawa ng mga espada. Wala silang, ironsmith, mga panday, no, swordsmith. Wala silang ganon. No, ang mayroon lang sila, no, pumupunta pa sila sa Philistines, sa Philistia, para magpahasa ng kanilang mga asarol, mga palakol, lahat. So, imaginein mo, ganito yung kalaban, tapos sila, ang dala-dala, mga asarol, mga palakol, mga, no, lahat. No, kasi wala during that time. Ang may sword lang si Saul at saka si Jonathan during this time. No. And when the men of Israel saw that they were in a strait, no, sabi nila, disgrasya tayo dito. No, dihado tayo rito. No, to see, anong tawag doon, what you believe, yung, no, to see is to believe. No. Sa dami nila, no, sabi ng mga Israelites, disgrasya tayo rito. No, tayo mabibilang lang sa kamay, tapos sila ganito karami. So, dehado, hindi patas ang labanan. For the people were distressed. No, mga mga distress sa Tagalog, mga balisa na sila. Of course, no, pupunta kayo sa gera, tapos ganun lang kayo karami. Makita mo yung kalaban, ganun kadami. No, that is why para mabawasan yung casualty, mabawasan yung dami ng patay, ang style nila nung panahon na yon, just like David and Goliath. No, okay, ilabas nyo yung champion nyo, ilabas namin yung champion namin, silang dalawa ang mag-aaway. Pag natalo yung kalaban, kami magsiserve sa inyo. Pag kayo natalo, kayo magsiserve sa amin para ma-lessen yung mga patay. No, but during this time, no, then the people did hide themselves in caves, and in thickets, and in rocks, and in high places, and in pits. No, so just imagine, ano ang pwedeng gawin ng isang tao na nagkakaroon siya ng capacity na kaya niyang gawin ang mga bagay na hindi niya kayang gawin dahil siya ay takot. No? Muammar Gaddafi. Sino kakilala kay Muammar Gaddafi? Libya ba yun? Libya, no? No, a former dictator, a general. No, Muammar Gaddafi, no, nung pinasukan na ng mga Americans, no, saan siya huling nakita? Sa ilalim ng imburnal. Sa ilalim ng culvert. Tama ba yung culvert? Yung tamburong. No? Culvert. No? Doon siya nakita. Just imagine a former dictator na kinakatakutan ng lahat. Pagdating sa dulo, makita mo na lang andun sa ilalim ng tamburong, sa imburnal. Why?
dahil sa sobrang takot. So anong ginawa ng mga tao? Sila ay nagtago, kanya-kanyang tago sila sa mga kuweba. No, grabe, pag ang tao natakot, nawawala ang kanyang senses, nawawala ang kanyang sanity, nawawala yung kanyang ulirat, yung capacity to decide, yung sound mind nawawala pag dumaan na ang sobrang takot. No. Si Saddam Hussein, ganun din. Talaga namang, akala mo dati mga tigasin. Pero ang result, ganun lang ang nangyari. No, sa mga, imagine, sa kuweba, okay na sa kanila magtago dyan. No, in tickets, pati yung may mga tinik-tinik, okay lang sa kanila, doon sila magtago kahit tusok-tusok pa sila dyan. Ang importante, makapagtago. Alam niyo yung magnanakaw? No? Ang magnanakaw, pag nalaman na andun siya, ay mapapabilib ka sa kanya kung paano siya magtago. No, lalo na sa gabi, kasya yung katawan niya para lang maisiksik niya kahit gaano kahirap. Dati na balita, mayroon namang magnanakaw. No, inabutan na siya ng hanggang umaga dahil pag akyat niya ng gate, natusok yung kanyang puwet. Alam mo yung mga gate na nauso na may mga arrow sa dulo? No, pagising nung may-ari, andun siya sa taas ng gate, nakaupo, na ganun. Sabi nung may-ari, ba't nandiyan ka? Sabi, hindi siya makagalaw kasi yung arrow na yon natusok dito banda sa kanya na hindi niya pwedeng hatakin kasi mas lalong madidisgrasya siya. No, pag may mga natusok tayo na malalaki, huwag niyong bunutin. No, kasi pag hinatak mo yan, mas lalo ka lang mamamatay niyan. No? Tapos inabot siya ng umaga hanggang nakaupo doon. Magnanakaw ka pala. Imaginein mo, may sugat, nakaupo na doon, tinutusok pa siya. Andiyan ka pala. No, perwisyo. No, pero ang taong takot, lahat ay pwede niyang gawin. No, in a negative side. No, pati pride nila nawala eh. No, in rocks, pati sa mga batuhan, sa mga high places, pati sa mga uhukay, basta lahat ng kanilang pwedeng pagtaguan, magtatago sila. No, hindi natin naabutan ang World War II, yung gera na nangyari dito sa Manila, sa Pilipinas. Pero as we can imagine, yung mga kalululuhan pa natin, kung paano sila magkwento, yung iba kung paano magtago. No, pag sinabi dati na, Hapon! Ay talaga namang takbuhan ka agad, kanya-kanyang tago. No, ang pinakamaraming casualty andito sa Battle of Manila, diyan sa Intramuros. No, halos isang buwan na bakbakan, kaya ganun ang Intramuros, almost 150,000 ang namatay diyan. No, sa Battle of Manila na yan. We say praise the Lord. Verse 7, and some of the Hebrews went over Jordan to the land of Gad and Gilead, and as for Saul, he was yet in Gilgal. No, kasi nasa Gilgal pa si Saul. And all the people followed him trembling. No, being a king. Tapos sumusunod yung mga followers mo, mga tao mo, mga sundalo mo, pero sila sumusunod na nanginginig. Imagine, wala pang laban, nanginginig na. Pauwiin mo na lang lahat yan. Ano ang sabi ng Diyos kay Gideon? Gideon, no? Yung 32,000 mo, sabihin mo sa kanila kung sino yung nagdadalawang isip, ngayon pa lang, pauwiin mo na. No, terrible, ilang libo kagad yung umalis. Halos maubos lahat dahil sa nanginginig. But before that, the title of our preaching, The Price of Impatience and Disobedience. Ang presyo ng pagkakaroon ng kawalang ng kawalang pasyensya, at ang disobedience o hindi pagsunod. Para siyang negative, the price of impatience and disobedience. Pero pwede naman natin lagyan ng title din, the reward of being impatient and disobedient. Nasa atin na lang yan. Verse 7, and he tarried 7 days, according to the set time that Samuel had appointed. Mayroon silang pinag-usapan ni Samuel dito, na ang sabi ni Samuel, okay, magantay ka sa akin for 7 days, at after 7 days, ako ay darating dyan at may gagawin tayo, bago man makipagbakbakan.
No, sabi niya, mag-antay ka ng 7 days. No, according to the set time, no, appointed. No, yan ang pinag-usapan natin, 7 days. But Samuel came not to Gilgal, and the people were scattered from him. No, pero si Samuel, sa hindi sinabing kadahilanan, hindi siya nakarating kaagad after 7 days. No, hindi sinabi kung ano ang rason, pero Samuel was delayed. At ang mga tao ay nagsikalat na, no, dahil sa takot, kanya-kanya na si Saul, andun lang, walang magawa, hindi niya alam kung anong dapat gawin. So ang mga tao nag-aabang, anong desisyon, anong gagawin, anong plano. So dahil wala silang makitang rason, bahala ka dyan, kanya-kanyang kalat na tayo rito. Baka mamaya atakihin pa tayo. No? So, and Saul said, bring hither a burnt offering to me, and peace offering. And he offered the burnt offering. At ang sabi ni Saul, dalhin mo rito sa akin, no, yung mga susunuging handog, no, pati yung peace offering, no, ang handog ng kapayapaan, and he offered the burnt offering. Mali ba to? No. Maganda ba itong ginawa ni Saul? No. Obedience is better than sacrifice. No. So the price of impatience and disobedience. One negative thought can destroy all your positive thoughts. Isang negative thought lang, kaya niyang gibain lahat ng positive na mayroon sa isip natin. No. And we must guard our mind. Never let a single bad thought become the spark that burns everything down. Yung sabi nga nila, ang isang palito, isang posporo, no, ay kayang sunugin ang buong kagubatan, no, sa isang posporo lang. The same with our negative thought that can destroy pati ang future plans natin, no, o pati ang buong buhay natin, mga kapatid. So again, iba-iba tayo ng pag-uugali. No, iba-iba tayo ng pagkatao, iba tayo ng personality, iba tayo ng temperament, pati love tank natin iba-iba. No. Yung iba, kalmado lang. No, kahit may problema, may emergency na, kalmado lang, relax pa rin. No. Yung iba, mahaba ang pasensya. No, at ang iba naman, kulang sa pasensya. No, kaya ang tendency ng taong kulang sa pasensya, mabilis, magalit. Mabilis magalit, mabilis uminit ang ulo, kahit ano pang klaseng paliwanag, and anger is the most cruel punishment that we can give to ourselves. Yung galit na ito, no, pag palagi kang chronic impatient, yung impatience, no? Madalas din tayo sumasablay, impatience, no? Pero pag laging ganon ang iyong karakter, behavior, no, ang effect niyan, no, just remember, sabi nga, cruel punishment. No, pinakamasamang punishment o parusa na pwede nating ibigay sa sarili natin pag ang tao laging galit. No, pag laging yung no, pasalamat ka sa Diyos, pag ikaw pinanganak na wala kang high blood tsaka diabetes, pasalamat ka, tapos ikaw magagalitin pa. No, hindi ka high blood pero magagalitin ka. Anong tawag? No, ano yan? No, ang hirap. No, when you are angry, your tendency is to open up your mouth. No? Pag ang tao galit, pag tayo galit, ang tendency natin ay buksan ang ating bibig, at pag binuksan ang ating bibig and throw away some powerful but negative words. No? Isa sa pinakamakapangyarihan, no, na salita pero negatibo. No, pag ang tao galit, pag binitawan niya yan, ay walang taong galit na ang kanyang sinasabi, puro mga matatamis na salita. No, paano niya gawin yan? Basta ang tao galit, lahat ng lumalabas sa bibig niya, expect mo na it's a flaming sword. No? A poison, may lason, na pag tumama sa'yo, no, yung tinamaan,
Kung sino yung nasa paligid, pag tinamaan yan siya, expect mo na swerte mo kung yung tao na yan mabilis makarecover or not. No? Pag yan hindi makarecover agad, disgrasya. No? Swerte kung, kaya ano ang nangyayari? Yung naiiwan, sama ng loob. No? Ikaw, okay ka na kasi na-express mo na yung galit mo, pero yung tao na nabitawan mo ng salita na gano'n, ano ang pakiramdam? No? Ang decades, kahit dekada, dala-dala pa niya. At ang, no, nagalit ka kasi hindi natin nagustuhan ang sitwasyon, no, at pag tayo ay galit, yan ang one of the stress na makukuha natin, no, again, taas ng BP, no, at dahil dyan, lahat ng organs natin ay apektado, no, negatively. Always being impatient puts the body in a constant state of stress, no, and leads to various negative psychological and physiological effects over time. Pag ang tao laging kulang sa pasensya, walang pasensya, ano ang nangyayari sa kanyang katawan? Mayroon siyang constant state of stress. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na yung body niya laging in stress. No, dahil sa kulang siya ng pasensya. May mga isinulat lang tayo dito, mga kapatid. Ano ang effect, no, sa katawan natin, physically, spiritually, no, physiologically, kung ano ang effect nito sa atin pag ang isang tao kulang sa pasensya. No, the price of impatience and disobedience. No, elevated stress hormones. No, may doktor tayo dito. Elevated stress hormones, the body produces high level of cortisol and adrenaline. Chronic elevation of these hormones can disrupt almost all the body's processes. No? Pag lagi tayong yung pati stress hormones mo hanggang mamaya ang dami mo na, may thyroid problem ka na, basta yung effect nitong pag-abnormal ang nangyayari sa hormones natin. Number 2, cardiovascular strain. Consistent impatience raises blood pressure and heart rate. This chronic strain increases the risk of hypertension, heart disease, and heart attacks. No? May mga tao na kahit hindi galit, inaatake, heart attack. How much more na ang tao pag laging kulang sa pasensya, laging galit, ay mas mabilis kang tamaan ng heart attack. No, immune system, weakened. No, immune system. Humihina ang ating immune system. High levels of stress hormones suppress the immune system, making an individual more susceptible, to illnesses from common colds to more serious conditions. Pag ang tao kulang sa pasensya, yan ang isa sa pwedeng tumama sa kanya, more susceptible siya, mas mabilis siyang tamaan ng sakit, at for another serious na condition na pwedeng mangyari. No, ang taong kulang sa pasensya, ang isa pang pwedeng maging mangyari, digestive issues. No, digestive. Stress hormones diverts blood flow away from the digestive system, leading to issues like indigestion, acid reflux, stomach cramps, and potentially more chronic condition like irritable bowel syndrome. No, mga epekto lahat pag kulang tayo sa pasensya. And another thing, inflammation, mga pamamaga, sa katawan natin na yan. Pag nag-Incredible Hulk ka na, talagang namamaga eh. Pero yung sa galit mo, may usok-usok pa yan. Number 6, physical tension. Physical tension manifests muscle tension in the neck, shoulders, and back, which can cause headaches and chronic pain. Lahat ng mga naninigas na rito. Dahil sa stress ka na talagang, psychological and behavioral effects. Dito naman sa isipan natin, pati sa behavior natin, anxiety and irritability, frustration. Yan makuha natin pag tayo kulang ng pasensya. Poor decision making. It's hard for you to think clearly and logically.
leading to rash and poor decisions. Siyempre, pag lagi kang nagmamadali, hindi ka na makaisip ng matino, ang mabilisan na desisyon at ang effect dahil hindi pinag-isipan ng mga mali na desisyon. Reduced concentration. Number 4, sleep disturbances. Relationship problems. Number 6 is burnout. Chronic impatience acts as a constant stressor that can wear down the body's system and significantly impact overall health and well-being. Sa spiritual side or spiritually, the effect of being impatient, number 1, lack of trust in God's timing. Pag kulang ka ng pasensya, spiritually, ano ang gusto mong ipakita? Lack of faith, lack of trust in God's timing. Hasty and poor choices, which are often not aligned with God's will and can lead to regret. Dahil gusto mong magmadali, ayaw mong mag-intay kung ano ang plano ng Diyos, ayaw mong kunti pa mag-antay-antay, hindi mo na kinukonsulta sa Diyos dahil gusto mo madalian palagi dahil sayang oras. Pagdating sa consultation sa Diyos, mga kapatid, walang sayang oras. Pagdating sa pagtatanong natin sa Diyos, Lord, ito bang gagawin ko ay tama o mali? At pag tayo nag-antay, walang delay, walang late sa Diyos. Matuto tayong mag-antay at matuto tayong magkonsulta. So, poor decision dahil hindi kinonsulta sa Diyos. Disobedience and sin can manifest anger and frustration, which are contrary to the fruit of the Holy Ghost. Again, missed opportunities. Pag kulang ka ng pasensya, of course, mamimiss mo yung mga opportunities for growth and blessing that are not meant to unfold in God's timing. Another thing, practical and relational effect. Strained relationships. Ibig sabihin, ito yung pwedeng mangyari sa mga relasyon, strained relationships or puwersahan o pilitan na klase ng relasyon. Impatience can cause conflict, misunderstanding, and damage to relationships. Another thing, chaos and problems. Impatience can lead to chaos and dysfunction in one's life as people create problems by trying to speed up God's timeline. So we say, praise the Lord. Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love, is joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Verse 23, meekness, temperance, against such there is no law. Ano ang patience dyan? Long-suffering. Ano ibig sabihin ng long-suffering? Patience, endurance. To bear long with the frailties or kahinaan. Ganun na yung sitwasyon, pero nakukuha mo pang magpasensya. Nakukuha mo pang sige pa, kunti pa, nagtitimpi ka pa, hanggat sa ma-absorb mo yung mga frailties o mga kahinaan, offenses, injuries, and provocations of others without murmuring or resentment or sama ng loob. Remember the impotent man for 38 years. Grabing pasensya yun. The woman with an issue of blood for 12 years, ibang klaseng mga pasensya na nagawa nila. So, God's timing is very important na maantay natin ito, mga kapatid. So again, sa verse 8, balik tayo dito sa verses natin. And it tarried 7 days according to the set time that Samuel had appointed. But Samuel came not to Gilgal, and the people were scattered from him. And Saul said, bring hither a burnt offering to me and peace offerings. And he offered the burnt offering. And it came to pass, that as soon as he had made an end of offering the burnt offering, behold, Samuel came, and Saul went out to meet him that he might salute him. Ano tong mga delays, mga kapatid?
yung delays, no, hindi nakita ni King Saul, pinaantay siya ng 7 days. No, sabi niya, antay ka na, after 7 days, darating ako dyan. No, hindi siya ang hirap kasi mag-antay eh. No? Nung papunta kami kay Brother Vince, sa Bago, 8:30 ng gabi ang usapan namin. Nagmamadali na kami, wala pang kain-kain kasi ang layo ng pinuntahan naming naunang lugar. Mas malayo pa sa kanila, Brother Jason, na lugar, na bundok. Na-scam nga kami dun eh. Kasi nga akala namin malapit. Ang mga nakatira sa probinsya, mga sinda, mga ganun, pag nagsabi sila malapit lang, huwag mong paniwalaan. Napakalayo, no? Stress na, no? Yung mga tubuhan na yan, yung malapit sa kanila, ilang asyenda na, malapit daw. Wala na, dyan lang. Ilang liko, isa lang. No, yung pala, napakalayo. No. But again, papunta kami kay Brother Vince. No, pagbalik, wala ng oras, nagmamadali, kasi nakakahiya na magantay din sila Brother Vince. No, wala na kaming choice na huminto pa ng matagal o kumain. Sabi namin, Mr. Cyril, wala na tayong ibang makita. Ayun, may McDonald's. No. O sige, hinto tayo dyan. Pag hinto, baba ako. Sige, mag-order lang tayo ng take-out. Pasok ako sa loob. Pagdating sa counter, Sir, okay lang sa'yo? 3 minutes? Oh, no problem, 3 minutes. Makakaya pa yan. No, kaya pa yan. Mayroon kami mga 20 minutes na palugit para umabot ng 8:30 kay Brother Vince. Oh, okay, 3 minutes. No. Ang problema, nasa Bacolod ka. No. No, hindi naman sa ano. Pero yan ang sakit ng mga Ilonggo, taga Bacolod. Masyadong laminday, masyadong uyaya, masyadong relax. No. 3 minutes. Sabi ko, no problem, 3 minutes. Maya-maya. Sabi ko, 15 minutes na, umiinit na yung puwit ko eh. Sabi ko, nakakahiya kay Brother Vince, pag-antayin si Brother Vince. Nung nag-ano na nga, gabi na ito, 8:30, oras na yan ang tulog nila sa probinsya, sa Bago. Tapos 8:30, pupuntahan natin. No, 15 minutes, wala pa rin. No? Yung mga nauna, galit na rin. Kasi yung mga nauna sa akin, nung observe ko, talagang nagagalit na rin. No, kasi nga, ang tagal bago makuha yung order. Tapos nung ako na, lumapit na ako, paglapit ko, Miss, nakalagay kanina dyan, serving na, ganito yung number ko, biglang nawala yung number. Ano nangyari? Sir, hindi na namin sinusunod yan. Ito na lang kung ano yung makuha namin dito na nilagay. Sabi ko, so paano pala yung akin na ito? Sabi ko, Miss, may inaantay akong oras, nagmamadali kami. Sabi, 3 minutes, ngayon naka 15 minutes na, sayang yung oras namin. Tapos sabay talikod, pinuntahan yung nagluluto doon. Saka palang sinabi ko, sabi ko, akin na yung ito yung resibo, ito yung sukli, ibalik nyo yung pera ko, aalis na kami, pasensya ka na, wala na kaming oras. Sir, saglit lang. Umabot na ako ng 20 minutes. Talaga naman. No. Be ye angry but sin not. No. Pero, siyempre, umiinit ka na, pero hindi ibig sabihin, nasasama ang ugali mo. No. May control ka pa rin. No. Doon ka lang sa issue. Kinuha ko yung aking pera sa McDonald's. Kinuha ko yung pera. Sabi ko, Miss, pasensya ka na. Akin na yung pera ko kasi wala na talaga kaming oras. No, akin na, ibalik mo na lang. No, parang ayaw pa niyang ibigay. No, sabi ko, Miss, hindi, pasensya ka na. Naka 20 minutes na ako, alis na kami. No. Mabuti sa kabilang store, may Dunkin Donuts. No. Bumili si Sister Cyril, 2 box para ipasalubong kay Samuel, sa anak nila Brother Vince. Dahil wala kaming ibang makain, yung 2 box, kinain namin. 2, yung 1 box. No? Pagpasok ko sa kotse, no? Init na, gutom pa naman. No? Init pa pagpasok ko sa kotse, tapos sabi ni Samantha, Papa, ano nangyari? Bakit wala kang dala? Sabi ko, anak, pakainin mo muna ako, anak. Pakainin mo muna ako para lang kahit paano lumiwanag man lang. No. The price of impatience and disobedience. No. So, ilan kaya tayo, mga kapatid, no,
ano kayang mga experience ang naranasan natin? No, dahil sa kakulangan ng pasensya. No, lalo na sa mga kapatiran natin na nauna sa atin, nagkaedad na, marami silang makwento about being impatient. No, kung ano ang dala ng pagiging impatient. No, kulang sa pasensya. No, and Saul, as a verse 10, no, ano ang dala niyan? Talagang minsan mapapahiya tayo. No, pag ang tao kulang sa pasensya. No, pasok ka dyan sa gate ng MRT, pagpasok mo, dahil late ka na, sagasaan mo yung gwardya, dahil, tapos, ano ka na kagad? Ay ma'am, saglit lang, ganito. Tapos mamaya, kung ano-ano na ang bibitawan mo ng mga salita. No, hindi mo alam, naka-video na lahat sa'yo. Ganun pa naman sa ngayon. No, wala kang kamuang-muang. No, kahit sa mga driver, akala mo, kayong dalawa lang ang nag-aaway ng kapwa mo driver, nakuhanan ka na pala lahat. No, at anong mangyari? At ngayon, no, mag-ingat tayo sa atin ng mga drivers. Why? Pag na-involve tayo sa mga road race na yan, ano ang penalty? Pwedeng habang buhay, hindi ka bibigyan ng lisensya. No? So ganun kabigat pag na-involve tayo dyan. At hindi dapat na ang isang apostolic ma-involve sa road rage, no, dahil sa kulang sa pasensya. No, habaan natin ang ating pasensya, mga kapatid. So, and it came to pass, verse 10, that as soon as he had made an end of offering, the burnt offering, behold, Samuel came and Saul went out to meet him that he might salute him. No, in our God and for our God, walang delays ang Diyos natin, walang late ang Diyos natin, mga kapatid, but sometimes delays was given by God to test us and to test our obedience or our faith to Him. No, sasadyain talaga ng Diyos minsan na akala natin late siya. Na akala natin delayed siya. No, tapos ano ang gagawin natin? Tayo, dahil hindi tayo makaantay na ang Diyos ang may plano, hindi natin makita yung plano niya, anong gagawin natin? Mamaniubrahin natin lahat. No, pangungunahan natin lahat, ay hindi na. No, you need to consult. No, itanong mo muna sa Diyos yan, mag-antay muna tayo, kunting pasin. Ay, hindi na kailangan matapos ka agad to, ganito, ganyan. No, anong mangyayari? No, kailangan walang delays. No, pagdating sa dulo, anong mangyayari? Sabog. No, trouble ang pwedeng mangyari. Why? Because i-allow talaga ng Diyos yan na mangyayari ang mga delays na yan para obserbahan niya kung ano, no, ang laman ng puso natin, may tiwala ba tayo sa Kanya o wala? No, why? No, just imagine, kinuha lahat ni Saul ang burnt offering, ang peace offering, akin na. Ako na ang gagawa niyan. Wala na siyang maisip na gagawin eh. Yung mga tao, kalat-kalat na. Sabi niya, akin na. No. Tapos, okay. Nung ginawa niya lahat, sakto kakatapos niya lang, dumating si Samuel. No, just imagine that, mga kapatid. No, may mga bagay na hindi natin saklaw, pero pag pinakialaman natin, ang laki pala ng pwedeng impact o balik sa atin. You know, kakatapos niya lang, just imagine, no, yun yung sabi, kunti pa, nakaantay ka na ng 7 days, kunti pa. Pero hindi na nakaantay, dahil kinulang na ng pasensya. Just remember Sarah and Abraham. Ano ang sabi ng Diyos? At age 75, pinangakuan si Sarah, si Abraham, no, na kayo magkakaroon ng anak. No. Tumawa pa nga si Sarah kasi mukhang hindi makatotohanan. No. Pero ano ang nangyari? No, dahil sa kakulangan ng pasensya, itong si Sarah, itong babae, wala pa rin Abraham No, andyan si Hagar. No, kasi wala, dala ng kakulangan ng pasensya. No, andyan si Hagar. Okay, yan, No, ano mo yan? Maid servant ko yan. Sige, yan na lang muna para matupad yung plano ng Diyos na magkaroon ka na ng anak. So, nanganak si Hagar, nilabas si Ismael. Ang agwat ni Ismael kay Isaac, 13 years.
And remember the effect of this impatience, no, of being impatient. Yung effect na dahil nawalan ang kawalan ng pasensya ay kawalan ng pananampalataya sa Diyos. No. Naging sumpa tuloy. Ano ang nangyari? No, dahil sa pinakialaman ni Sarah, ano ang nangyari? No, hanggang ngayon ang effect, ang curse, ang problema sa Middle East, hanggang ngayon dala-dala pa natin yung mga gerahan na yan dyan. Dahil sa ano? Dahil sa isang babae ang nag-decide na ganito gawin natin, kulang ng pasensya, kulang ng pag-aantay. Ano ang kinalabasan? Gera. No? Because of Abraham, no, lack of faith. No. Si Moses. Ano nangyari kay Moses? Anong sabi ng Diyos sa kanya? Wala kayong tubig? Okay. No. Andun ang bato. Puntahan mo yung bato, kausapin mo para magkaroon kayo ng tubig. No, dahil sa gigil ni Moses, no, gigil na gigil eh. Pak! Pak! No, may tubig na lumabas. Ano ang sabi ng Diyos? Hindi mo lang ako binigyan ng honor? No? No? 2 palo pa ang ginawa mo? No? Ang gusto mo, 2 beses akong ipako sa krus? No? Di ba dapat isa lang? No? Kasi yun ang symbolism. Smite the rock. Jesus is the rock. No? At anong mangyari kay Jesus? No? Ipapako siya 1 time lang for the propitiation of our sins, for our redemption. Pero dahil sa gigil ni Moses, kawalan ng pasensya, pak! Pak! Anong sabi ng Diyos sa kanya? No, dapat binigyan mo ako ng honor doon. Hindi mo ginawa. So dahil yan, no, sa lahat ng nagawa mo sa akin, ikaw nagdala lahat sa kanila out of Egypt into the promised land, pero ikaw hindi ka makakapasok dahil sa ginawa mo na yan. Grabe, no? Lord, ginawa ko na ang lahat. Naging mabuti akong servant sa iyo. No, pero sa ganong pagkakamali lang dahil kawalan ng pasensya, anong sabi kanya ng Diyos? Matatanaw mo ang land of promise, pero hindi ka makakapunta dyan. No, dahil nawalan ka ng pasensya. Because obedience is better than sacrifice. No, so ano ang nangyari mga kapatid? No, and Saul went out to meet him that he might salute him para batiin niya si Samuel. No, na late si Samuel, kaya ang ginawa ni King Saul, pinakialaman yung bagay na hindi dapat, no, dahil hindi niya trabaho yon mga kapatid. No. Obedience is valued more highly by God than ritual sacrifices performed outside of His command. No. Ang obedience pa rin ang binavalue ng Diyos. No, so ito mga kapatid, verse 11, and Samuel said, what hast thou done? No. Saul, ano itong ginawa mo? And Saul said, because I saw that the people were scattered from me, ang taong kulang, no, walang tiwala sa Diyos, no, madaling matakot, no, dahil nakita ko na ang mga tao ay kumakalat na sila. No, and that thou camest not within the days appointed. No, sabi niya, ikaw ang may kasalanan nito, Samuel, dahil nag-usap tayo kung anong araw tayo magkikita, hindi ka dumating, kaya pinakialaman ko na. No, tama? No, pwede ba nating idahilan yan? No, dahil hindi ka dumating. Ang Diyos natin, mga kapatid, minsan hindi siya na-late sa buhay natin. No? No? Kahit andun na tayo sa 50% ng ating buhay, ang Diyos natin hindi na-delay, hindi siya na-late ni minsan. Why? Pag tayo makialam at pangunahan natin, anong mangyayari? No, pag tayo lahat gumawa, masyado tayong believe sa sarili natin, tayo lahat ang nagmamaniobra. No, Lord, parang wala kang kilos, wala kang ginagawa. Ako lahat ang gagawa nito. Ano ang mangyayari? No, magsasayang ka ng maraming pera, magsasayang ka ng maraming oras, magsasayang ka ng labor o effort mo, tapos ang resulta, mali pa rin. No, naranasan na natin yan. No, dahil hindi tayo nakaantay na ang Diyos natin, gumawa siya ng paraan. And they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. No, so, ano ang sabi ni Saul? That thou camest not within the days appointed, and that the Philistines gathered themselves together at Michmash.
No, dahil hindi ka dumating ayon sa araw na ating pinag-usapan, sa oras na pinag-usapan natin, pinakialaman ko na ang iyong trabaho. No? Iba ang trabaho ng hari, iba ang trabaho ng priest. No? Hindi sila dapat makialam. Kung ano ang trabaho ng hari, trabahuin niya. Kung ano ang trabaho ng priest, trabahuin niya. No, walang pakialaman. No, why? No, now, or therefore, I said the Philistines will come down now upon to Gilgal, and I have not made supplications unto the Lord. I forced myself, therefore, and offered a burnt offering. No? Sabi niya, pinakialaman ko na to. Kasi para sa akin, okay naman ang motibo ko. No? Yun ang problema. No? Lord, okay naman ito eh. No? So, pwede ko nang pakialaman ito. Ano? Nakalimutan ni Saul, and once again, walang pakialam si Saul. Why? No. Dahil mula't umpisa pa, wala naman siyang puso para sa Diyos. Walang interes sa Diyos si Saul. No, ano ang sabi niya? I forced myself, therefore, and offered a burnt offering. So ako na ang gumawa ng paraan. Ako na ang nag-offer ng burnt offering. Verse 13, and Samuel said to Saul, Thou hast done foolishly. Thou hast not kept the commandment of the Lord thy God. Sabi niya, ang iyong ginawa ay foolishly. Ay isang kabuwangan. Isang kamangmangan. No, ang iyong bagay na ginawa, nagmadali ka, hindi mo ako naantay. Grabe itong bagay na ito, ano? Ang bigat ng impact, ang bigat ng resulta dahil tayo ay kinulang ng pasensya. Ang laki ng effect nito. No? No, pag sinabi ni Jesus, tarry till I come, no, marami na sa atin dito sa church hindi nakapag-antay kung kailan ang rapture, kaya lumabas na sila. No, parang wala namang nangyayari. No, kaya labas na lang kami. No, paulit-ulit lang, sayang pera lahat, no, tithes offering, no, labas na lang kami, bahala na, no, bahala na kami kung kami ay ligtas o hindi. No, but ang sabi ni Samuel, thou hast done foolishly, no, isang kamangmangan itong iyong ginawa, thou hast not kept the commandment of the Lord, hindi mo sinunod kung ano ang utos ng Panginoon na iyong Diyos, which He commanded thee, no, inuutos niya yan sa iyo. For now would the Lord have established thy kingdom upon Israel forever. The penalty for a non-priest like King Saul, dahil hindi naman pari si King Saul, he was a king, performing priestly duties such as offering sacrifices was severe. Masyadong malalim. Dito natin makita, mga kapatid, kung gaano ka-particular ang Diyos sa salitang obedience. Walang pakialam ang Diyos kung gaano kalaki ang tithes, offering, at kung anuman ang pwede nating maibigay na sacrifices sa Kanya, ang interesado ang Diyos yung obedience ng heart natin. No, are we willing to follow the Word of God? No, kung tayo ba ay kayang sumunod sa Kanyang mga salita, no, so the sacrifices was severe, His kingdom, dynasty, would not be established. No, his lineage would not rule after him. A direct punishment for his disobedience and usurpation of the priesthood authority, a transgression God deemed a foolish thing. No? The penalty was not just about the act itself, but a consequence of his failure to respect the boundaries of God had set for the king and for the priesthood. No? Yung boundary na yan, pag nilampasan natin na hindi na tayo dapat dyan, yon ang problema. No? Yon ang effect na hindi maganda. No, but, at ito pa mga kapatid, no, si Saul ilang beses na itong nagdahilan. No, meron pa naman tayo konting oras. No, remember, nung gumawa siya na siya, ang sabi sa kanya, patayin mo si Agag. Pagkatapos mo mapatay si Agag, no, lahat ng mayroon dyan, mga bata, mga lahat, pati mga hayop, ubusin mo lahat. No, dahil sa takot niya sa mga tao, ano ang kanyang ginawa? No, pinagati-atian nila yung pinakamaganda, tapos siya nag-offer ng mga, ito maganda to para pang sacrifice.
Hindi na naman siya sumunod sa Word of God. No? Pero siya ay laging may rason. Alam mo yung nangyayari sa government natin sa ngayon? Yun ang hirap minsan ipaliwanag eh. No? Na yung mga tao na ito, imagine, sila nagnakaw ng kung ano-anong mga billions of pera. No, tapos ngayon ipoprove nila na hindi sila nagnakaw. Sasabihin nila sa atin, no, wala kaming ninakaw diyan. No, kukuha sila ng the best na attorney para i-depensahan na sila walang ninakaw. No, yun ang ano doon. Alam mo yung tayo ng mga tao? No, alam mo na gumawa ka ng kalukuhan, nagnakaw ka, tapos ipoprove mo sa kapwa mo tao na hindi ka nagnakaw. Alam mo naman, ginawa mo yan. Ibang klaseng mga tao na para bang akala mo makalusot tayo sa harapan ng Diyos sa paggawa ng mga bagay na ito. But again, ano ang sabi ng Diyos? The judgment of the Lord does not come speedily. But when it comes, it will grind you to powder. Pag dumating ang bagay na yan, no, kaya tayo gigil na, no, ano pa ang sabi ng iba? No, sabi ng iba, kung pwede lang pumasok yung kamay ko sa telebisyon, sinampal ko na yan. No, sa gigil. No, tayo gigil na eh. No, but we have a God, no, a God who is in control of everything, mga kapatid. No, God is teaching us kung paano magkaroon ng mahabang pasensya. That is why He has given us the Holy Ghost. No, yung kung dati kang kulang sa pasensya, we have the Holy Ghost. No, gamitin natin yan, yung fruit of the Holy Ghost, fruit of the Holy Spirit. Gamitin natin, andyan yung mga bagay na yan. Kung kulang tayo ng long suffering, sigurado ano ang gagawin ng Diyos. I-expose niya tayo lagi sa mga bagay na laging kaiinitan ng ulo natin. No. At sasabihin mo, paulit-ulit na lang. Of course, kasi hindi ka nakakapasa. No. Gano'n naman, kahit ang exam sa school, hanggat hindi ka nakakapasa, paulit-ulit talaga. No, at sa harapan ng Diyos, hanggat hindi natin nababago yung bagay na yan, anong gagawin ng Diyos? Paulit-ulit din yan. No, hanggat hindi natin malalampasan, mga kapatid. At si Saul, ito ang klase ng tao na madahilan. No, akala niya makalusot siya. Pero but remember, mga kapatid, ano ang cost? Ano ang price ng kanyang pagiging kulang sa pasensya? Of course, pag ang tao kulang sa pasensya, ang tendency niya is to disobey. No? Pag kinulang ka na ng pasensya, ang gusto mo, ragasan na. No? Tapos, ang emosyon mo, sumasama pa. Ang tendency mo niyan, ragasain lahat. No? Sagasaan ng lahat dahil kulang ka sa pasensya. At ang resulta, ano mangyari? Mag-disobey ka. No? Sa simpleng traffic lang, pag kulang ka ng pasensya, anong gagawin mo? Kung pwede lang, bungguin mo lahat ng nasa unahan eh. No, dahil gigil ka na, ano ang resulta? Gera, away. No. O, sa mga kapatiran natin, nagmumotor, kalma lang. No. Yung mga nakamotor pa naman, pag nakasagi, alam nilang hindi sila mahahabol, nakaganon lang. No? No. Gaganon lang yan, hindi mo mahabol. No. Pasensya, mga kapatid, pasensya. No, say, praise the Lord. No. Again, the penalty was not just about the act itself, no, but a consequence of his failure to respect the boundaries God had set for the king and the priesthood. No, ito ang inayawan at ito ang ikinagalit ng Diyos na hindi nirespeto ni King Saul yung boundary kung ano ang trabaho ni Samuel, wag niyang pakialaman. No, ang pakialaman niya yung kanyang kingdom dahil yun ang kanyang trabaho. Pero anong ginawa ni King Saul? No? Akala niya ang sakripisyo, ang offering na maibigay sa Diyos, akala niya okay yun. No? Walang pakialam ang Diyos diyan. No, pag may nasagasaan, just like na ginawa ni King Saul, mga kapatid, ano ang effect nito? Verse 14. No? Umpisa mo na sa 13, which for now would the Lord have established thy kingdom upon Israel forever, but now thy kingdom shall not continue. Dahil sa ginawa mo, sa paglapastangan mo, sabi niya, ang iyong kaharian ay hindi na magpapatuloy
The Lord hath sought him a man after his own heart. No, sabi niya, nakakita na ang Panginoon na papalit sa iyo, no, ayon sa desire na puso kung ano ang gusto ng Diyos. And the Lord hath commanded him to be captain over his people, because thou hast not kept that which the Lord commanded thee. No, very particular ang Diyos, mga kapatid, palagi sa pag-obey natin ng kanyang mga salita. No, ano ang resulta, mga kapatid? Dahil sa ginawa, no, yung effect dahil sa hindi pagsunod ni King Saul at nilapastangan niya yung papel ng isang pagiging pare, ano ang resulta nito, mga kapatid? No, dapat yung kingdom niya will be established forever. No, yung pagkatapos niya, ang susunod si Jonathan. Pagkatapos ni Jonathan, yung anak ni Jonathan, yun ang susunod. Yung bloodline niya, yun ang susunod. Pero dahil sa simpleng impatience, sa simpleng disobedience, na ayon sa kanya, parang wala lang, ano ang effect? Ano ang sabi ng Diyos? No, tatapusin lang natin itong pamumuno mo for 40 years, and then after 40 years, out ka na dahil ako ay may napili na. Ano nito, mga kapatid? Sayang. No, sayang na dahil sa simpleng bagay lang, no, ano ang nangyari? No, pati ang kanyang susunod na mga henerasyon, no, was cursed. No, pati ang kanyang susunod na dapat makinabang sa pagiging hari niya, ano ang sabi ng Diyos? Tampo na ako sa iyo, tigas ng ulo mo, ayaw mong sumunod. No, sa simpleng bagay, ayaw mong sumunod, pati yung bagay na hindi sa iyo, pinakialaman mo, anong sabi ng Diyos? Okay, mamumuno ka hanggang ngayon, pero pagkatapos ng 40 years, out ka na, si David na. No. Ano ang cost, mga kapatid? No, mabigat ang presyo. But Lord, we are so thankful because you've given us the Holy Ghost. No, and that Holy Ghost, we will use that, Lord Jesus, no, na magkaroon kami ng long suffering. No, yung maraming mga bagay dito sa church na hindi natin magugustuhan. No, yan ang katotohanan. And they said that experience is the best teacher. No? Maraming hindi tayo magustuhan, pero ang paglilingkod natin sa Diyos, mga kapatid, pahabaan ng pasensya ito. No, kung wala tayong, and patience possess your soul. Patience is a virtue. No? It's a kind of character na maganda na pwede natin gamitin. Why? No, kung wala tayong pasensya dito, no, yung mga kapatiran natin na nauna sa atin, umabot sila, ewan ko kung Sister Kate, umabot na ng 40 years, naka 40 years na po ngayon sa church. Sister Ellen, ewan ko kung may 30 plus years na po kayo. No, na 39, no, marami pang hindi pinanganak sa atin, andito na sila. No, pero anong gusto nating sabihin, mga kapatid? Na hindi sila tatagal dito sa ganong klaseng paglilingkod kung walang pasensya. No, at hindi ibig sabihin niya na madali ang kanilang dinanas for that many years na naglingkod sila sa Diyos. Hindi madali. At sa maraming mga bagay na yan, hindi natin naranasan yung kanilang naranasan, but they were able to survive. No, dahil sa pasensya, mga kapatid. No, again, we say thank you, Jesus. No, again, the title of our preaching, The Price of Impatience and Disobedience. Thank you, Jesus.